Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 3, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Atong Ang at Gretchen Barreto, tinukoy na ng Department of Justice bilang suspect sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Masyado na kaming kawawa. Atong Ang, bumwelta, whistleblower na nagdawit sa kanya, kinasuhan. Higit 700 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Plaridel, Bulacan. Chinese national, arestado. Mas high-tech na traffic signal system ipatutupad ng MMDA sa Metro Manila. Plano, binatikos ng mga motorista. Sa balitang showbiz, Broadway star Lea Salonga, unang Pinay na makakatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame. At Catherine Bernardo, Alden Richards at iba pang stars, bibigyang parangal sa 8 Eddie Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Itinuturing ng suspect ng Department of Justice ang businessman na si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pinangalanan silang dalawa ng whistleblower kaya maituturing na anyang suspect ang dalawa at posibleng masampahan na ng kaso. Naglulunsad na rin ng case build-up ang DOJ laban sa dalawa sa kabila ng anilay mahirap na laban dahil sa impluwensya at salapi umano ng mga sangkot. Ayon pa sa investigasyon, may 20 tao na raw na kabilang sa Alpha Group ng Isabong na umiiral sa likod ng operasyon. Nakakuha na rin ng ebidensya ang ahensya gaya ng CCTV footage. Ayon sa whistleblower na si Totoy, na dating tauhan ni Ang, nasa mahigit 100 katao ang pinatay o nawala dahil sa pandaraya sa sabong at iligal na sugal. It will not affect us anymore. Wala na kaming dyan. We've been looking at this case for the last 3 years. Bagong pasok pa lang kami rito. Inaasikaso na namin to, inaatupag na namin. At maraming hindi naniniwala noon, no? Na may mangyayari dito. Kasi nga, very powerful yung mga tao sa likod. Pero we never lost the faith. Kasi nga, sinasabi ko naman lagi, it's all a process. It does not happen overnight. Bumuelta ang negosyante at gaming operator na si Charlie Atong Ang sa mga nag-aakusa sa kanya bilang umano'y mastermind ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinampahan ni Ang ng patong-patong na kaso ang whistleblowers at inakusahan ng mga ito ng extortion sa halagang daang-daang milyong piso. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. Yan ang sagot ng negosyante at kilalang sabong at gaming operator na si Charlie Atong Ang laban kina Julie Dondon Patidongan o alias Totoy at Alan Batiles o alias Brown na nagturo kay Ang bilang umano'y mastermind sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Si alias Totoy ay dating katiwala sa farms at sabungan ni Ang nakalaunay lumantad bilang whistleblower. Ayon kay Totoy, patayin na umano ang mga nawawalang sabongero matapos ilibing ang mga ito sa Taal Lake. Ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Huwebes ng umaga, nagpunta si Ang kasama ang kanyang abogadong si Lorna Kapunan sa Mandaluyong City Prosecutor's Office para magsampa ng reklamo laban kina alias Totoy at alias Brown. 5 kaso ang hinihain nila kabilang ang grave threats, grave coercion, slander at iba pa. Masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi di ba, kung ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa. Ayon sa abogado ni Ang, hindi mapagkakatiwalaan ang testimonya ni alias Totoy na anyay may mga dati ng kaso, kabilang ang frustrated murder. Dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang Dondon na yan? Ayon kay Ang, tinangka siyang kikilan o extort ng 2 kapalitang pagbaligtad sa mga naunang pahayag.
Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sabi niya, boss, magandang hapon po, or sa ganon. Namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo, pero yung mga kasama nyo, dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit mo kayo may sasama? So medyo hindi maganda yung naging usapan. Sa investigasyon ng Department of Justice o DOJ mula December 2022, 34 na ang bilang ng mga nawawalang mga sabungero pero ilang kaso pa lang ang nahihain ng kanilang mga kaanak. Noon na nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na maimpluwensyang tao ang mastermind ng kaso. Tiniyak naman ng kampo ni Ang na handa sila makipagtulungan sa iba't ibang law enforcement agency para lumabasaan nila ang katotohanan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng Malacanang na walang sisinuhin ng gobyerno sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero, kahit paan nila sikat o sangkot o makapangyarihan pa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro na kailangang panagutin ng lahat ng mga may kinalaman sa kaso para maibigay ang hustisya sa mga biktima. Ito ay matapos ituro ng whistleblower na si Julie alias Dondon Patigongan, ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto, kasama ang ilang pulis at dating opisyal ng local government unit na sangkot umano sa kidnap at pagkawala ng mga sabungero. Bukas naman ang DOJ sa pagkonsidera kay Patigongan bilang isang state witness, depende sa tapang at katotohanan ng kanyang salaysay. Tumanggi munang magbigay ng komento ang palasyo sa ulat na tumakbo umanong mayor si Patigongan sa Surigao del Sur sa ilalim ng partido ni Pangulong Marcos Jr. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabungeros. Binalaan ng Malacanang ang mga rice traders na sasampahan sila ng kaso matapos malaman na maraming umaabuso sa programa ng pamahalaan na bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas para direktang makapamili ng palay mula sa mga magsasaka sa murang halaga. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, posibleng pananabotahe ito sa ekonomiya lalo't hindi totoo na nakaapekto sa presyo ng bilihin ng NFA ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Dahil sa katunayan niya, mas marami pang binibiling palay ang gobyerno. Hinihikayat naman ng palasyo ang mga magsasaka na isumiti ang ebidensya at sasampahan ng kaso sa DA, DILG o DOJ ang mga abusadong trader. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos sa mga magsasaka sa Nueva Ecija na hindi mababago ang buying price ng NFA sa palay na maglalaro sa 19 hanggang 23 pesos kada kilo ng tuyong palay, 18 pesos naman sa basa. Huwag po kayong matakot, basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Maaari po kasi ito maging kaso na economic sabotage. Kaya wag po kayong atubili na magsumbong sa amin. Isinusulong ni Senator J.V. Ejercito ang panukalang 250 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga pribadong manggagawa. Higit na mas mataas ito. Sana ipasa ng 100 piso sa Senado at 200 pesos sa Kamara. Giit ni Ejercito, kulang ang kasalukuyang sahod para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa, lalo pat lumobo ang presyo ng mga bilihin dahil sa gulo sa Middle East. Naghain din ng senador ng hiwalay na panukala para naman suspindihin ang excise tax sa langis kapag umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude sa world market. Giit ng senador, makatutulong ito para bawasan ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino tuwing tumataas ang presyo ng langis.
May katamtamang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 na oras ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy itong binabantayan ng Weather Bureau Pag-asa na mataan ng LPA sa baybayin ng Sabtang, Batanes sa alas 3 ng hapon kanina. Patuloy itong nagdudulot ng pag-uulan sa North Luzon, partikular na sa Ilocos Region at Cagayan. Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Kalakhang, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumabas naman na ng bansa ang bagyong Moon at hindi na minomonitor pa ng Weather Bureau. Pinapayuhan ng publiko na ugaliing magdala ng proteksyon sa ulan. Ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. ang agarang paglilinis ng mga estero at drainage para maiwasan ng malalang pagbaha ngayong tag-ulan, lalo na sa Metro Manila. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, naglunsad na ang MMDA ng cleanup sa 23 pangunahing estero sa Kamaynilaan gamit ang mga makabagong kagamitan. Target din ng gobyerno na isali sa paglilinis ang mga benepisaryo ng Dole Tupad program. Samantala, pinag-aaralan na rin anya ng Pangulo ang kahilingan ni Interior Secretary John Vic Remulla na pangunahan ng pagbibigay ng direktiba sa pagsususpindi ng klase tuwing may bagyo. Pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawat lokal na pamahalaan. At pinag-iigting na rin po ayon sa DILG at babasahin ko po, activation of emergency operation centers, evacuation preparedness, updated contingency plans, community drills and exercises, at ang enforcement of no-build zones. Sa iba pang balita, na-recover ng pulisya ang higit 700 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Plaridel, Bulacan. Kabilang sa naarestong suspect ay isang Chinese national. Timbog naman ang itinuturong ulo ng sindikato ng droga sa Cebu City sa raid sa laboratorio ng ecstasy. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nasabat ng PNP Drug Enforcement Group at NCRPO Special Operations Unit ang bulto-bultong illegal na droga na nakabalot pa sa packaging tape sa buy-bust operation sa Plaridel, Bulacan, June 28 ng gabi. Aabot ng 103 kilos ang na-recover na shabu. Pumapatak po na 700 million, 0.4, more or less po, na street value noong nasamsam po natin. Nasa kustodiyan po ng forensic group po for the qualitative and quantitative examination po. Nahuli sa operasyon ng isang Chinese national na si alias Lian, 55 years old, at Pilipinong suspect na si alias Rai, 40 years old, na parehong high-value targets. Ilang buwang minanmanan ng pulisya ang grupo, na-inquest na ang dalawang suspect sa Department of Justice sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, kaugnay sa possession at pagbebenta ng illegal na droga. Nagkaroon po ng tactical interrogation po sa kanila para mag-gather po natin yung mga other information kung kasama po ba sila sa malaking grupo dito na o nag-ooperate po sa Pilipinas. Sa Cebu City naman, sinalakay ng Police Regional Office 7 at PDEA ang isang drug laboratory at supplier ng ecstasy o party drugs noong June 30. Tumambad mismo kay Central Visayas Regional Director Red Maranan ang mga kagamitan sa paggawa ng mga illegal na droga. Lumabas yung pagsusuri ng ating forensic group na positive sa ketamine at MDMA, yung ilang mga chemical substance doon, na ito namang mga substance na ito ang main ingredient sa paggawa ng ecstasy. Nahuli sa operasyon ng dalawang suspect kasama na ang may-ari ng laboratorio na sinasabing ulo ng sindikato ng illegal na droga sa lungsod. Nung nahuli natin si Stephen Tapulado, ay natunto natin yung kanyang laboratorio na kanyang ginagamit upang mag-produce ng iba't ibang klase ng ecstasy or party drugs. Natunto ng pulisya ang naturang drug laboratory sa isang paupahang bahay matapos itong ituro ng drug seller na si alias Tepen. Una nang nahuli ng PNP si alias Tepen sa isang buy-bust operation noong June 27 kung saan nakumpiska ang higit 2.2 million pesos na halaga ng cocaine, shabu at party drugs. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Naabo ang nasa 10 milyong pisong halaga ng car accessories matapos masunog ang isang auto shop sa 5th Street, Barangay Santo Niño, Marikina City, madaling araw ng Huwebes. Ayon sa mga empleyado, nakarinig sila ng putok at nakaamoy ng sunog na plastik bago tuluyang lumakas ang apoy. Tinangkapan nila itong apulahin bago tumawag ng bumbero. Umabot naman sa unang alarma ang sunog at naapula rin pagkalipas ng isang oras. Tinukoy pa ng Bureau of Fire Protection ang naging sanhi pero hinihinalang electrical wiring ang pinagmulan nito. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Max and Gab in one frame. Trending ang incognito stars na sina Maris Racal at Kyla Estrada matapos ilabas ng Netflix ang kanilang latest photo shoot para sa nalalapit na pagtatapos ng hit action suspense thriller series na Incognito. Sa Instagram, pasabog ang all-out fierce look ng dalawang bida ng serye na mas nagpa-excite pa lalo sa mga manonood at fans. Suot ang all-black suit with bangs, talaga namang slay na slay ang dalawang contractor sa kanilang face cards. Abangan ng mga kapanapanabik na kaganapan sa Incognito gabi-gabi dito sa A to Z. Susunod, mas high-tech na traffic signal system. Ipatutupad ng MMDA sa Metro Manila. Pero ang plano, binatikos ng mga motorista. At sa ibayong balita, 4 patay, 38 nawawala sa lumubog na ferry sa Indonesia. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng NAPOLCOM na may impormasyon na sila hinggil sa mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Vice Chair Attorney Rafael Calinisan, iniisa-isa na nila ang mga pangalan sa listahan at hindi na nila ito binibitawan. Pero hinihikayat nila si alias Totoy na maghain na ng affidavit para mapabilis ang investigasyon. Anya, posibleng may aktibong pulis pa ring sangkot, kaya dapat masawata ang ganitong uri ng abuso sa hanay ng PNP. This issue has been going on for the longest time, 4 years na. For the past week, araw-araw, may bits and pieces na lumalabas. Nakakalula, nakakatakot. In fact, nababother ako kasi di umano may involved na mga police. And if this happened roughly 4 years ago, most likely these policemen are still active. Nakatakda ng ipatupad ng MMDA sa susunod na taon ang mas moderno at adaptive na signal system sa Metro Manila. Kasunod ito ng una nilang hakbang na pagbutihin ang daloy ng trapiko sa bansa sa pag-aalis ng mga timer sa mga traffic light na nila'y dahilan daw ng mga aksidente at violation. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Hindi ito trap o patibong. Yan ang paliwanag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Umani kasi ng batikos sa ilang mga motorista ang pagtatanggal ng MMDA ng mga timer sa mga traffic lights sa Metro Manila. Mas napapahamak nila kasi sila at nabibigyan pa nga ng violation sa ganitong sistema. Lalo tila bibiglain ng mga motorista at di mo na matatansya pa kung gaano kabilis o kaiksi na lang ang oras sa paggamit ng kalsada. Hindi siya trap at in fact, improvement po ito para sa safety ng motorista. Taong 2012 nang unang ipinatupad ang fixed time traffic signal sa Metro Manila, kung saan tumatagal lamang ito ng 1 hanggang 2 minuto. Bagamat nababawasan ng road anxiety o pag-aalala sa kalsada ng mga motorista dahil natsitsyempohan nila kung kailan titigil at kailan aarangkada saad ng ahensya. Increased speeding, kasi imbis na po na mag-slow down sa mga intersections, minsan ni-estimate nila, hinahabol yung time na, may time pa ako para makatawid. Dumadami po yung red light violations na, beating the red light. Tapos po, conflict risk, pag ganun po, nagkakabanggaan.
Una nang nag-alis ng traffic countdown timers ang Cyprus, Vietnam at Singapore dahil mas nagsasanhian nila ito ng aksidente sa kalsada. Habang 2022 pa nang sinimulang tanggalin ng Pilipinas ang mga ito para sa implementasyon ng Adaptive Traffic Signal System o nag-a-adjust sa daloy ng trapiko. Minsan po nag-adjust na yung traffic lights, hindi po sumabay yung pong timer. So talaga pong tumatalon yung oras. Inconsistent na po talaga siya. Bilang solusyon dito, plano ng MMDA na maglagay ng AI-powered video detectors sa tulong na rin ng CCTV sa mga stoplight na target naman simulan sa susunod na taon. Mas efficient po siya, mas mahaba po or mas maraming nabibilang na sasakyan, mas accurate, and mas less susceptible sa damage. Next. Kaya rin aniya ng AI-powered adaptive system na makapture ang impormasyon ng sasakyan, bilis ng takbo nito, direksyon at maging ang plate number. Noong nakaraang linggo nga lang, nasa 76 na intersection na ang tinanggalan ng traffic timers ng MMDA bilang paghahanda yan sa makabagong road signaling system na ipatutupad. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Tuloy-tuloy sa paghahain ng kani-kanilang priority bills ang mga senador para sa 20th Congress. Ilan sa mga nabigyang puwang ng mga senador ang pagtutok sa pasahod, sa edukasyon at sa kalusugan. Samantala, umaapela si dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga kasamahan na pumili na ng bagong Senate President. Ayon kay Zubiri, ayaw niyang maging diktador ang lider ng Senado at dapat manatili itong independent at may integridad. Git pa ni Zubiri, consultative ang kaniyang pamumuno noong siya ay naging Senate President at inaayos ang mga issue sa loob ng caucus at hindi sa plenaryo. Isinusulong ni Zambales Representative Jefferson Kong-hoon na imbestigahan na ng Kamara ang joint venture ng Prime Water at mga local water districts dahil sa patuloy na reklamo ng publiko dahil sa umano'y mahinang serbisyo. Mahigit 40 mambabatas na rin ang sumusuporta sa resolusyon para imbestigahan ang umano'y aberya at kapalpakan ng Prime Water. Kabilang na ang tagal na walang tubig, mahinang presyon at hindi natupad na infrastructure projects. Giniit din ng mambabatas na hindi ito politika dahil damang-dama ng mga tao ang problema sa tubig. Posible namang makansela ang prangkisa ng Prime Water kapag napatunayang may mga pagkukulang talaga ito. Patay ang 4 na individual habang halos 4 na po ang nawawala matapos lumubog ang isang ferry sa dagat malapit sa Bali, Indonesia. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, lumubog ang ferry halos 30 minuto pagkalayag mula Banyuwangi Port sa East Java papunta sanang Bali Miyerkules ng gabi. Mahigit sa 6 na po ang sakay ng ferry kabilang ang nasa 50 pasahero, 12 crew at mahigit 20 sasakyan. Nakaligtas naman ang nasa 23 sakay nito. Ayon sa manifesto, wala namang dayuhang pasahero na nakasakay sa lumubog na ferry. Patuloy ang search operations pero naantala ito dahil sa malalakas na alon at hangin. Balik Wimbledon ngayon si Filipina tennis star Alex Ayala sa women's doubles kasama ang German player na si Eva Liz. Maglalaro nga ngayong Huwebes sa Court 4 kontra sa batikang team ni Kim Gleason ng US at Ingrid Martins ng Brazil. Nabuo ang kanilang partnership sa isang casual na usapan sa practice court. Pag matalo na sila sa singles, buo ang enerhiya ng dalawa para sa kanilang doubles campaign. Good luck at laban lang, Alex! Sa ating pagbabalik sa showbiz, Broadway star Lea Salonga, unang Pinay na makatatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame. At Catherine Bernardo, Alden Richards at iba pang stars bibigyang parangal sa 8th Eddies Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
proudly Pinay. Talaga namang patuloy ang pagwawagayway ng bandila matapos kilalanin ng galing ni Broadway star Lea Salonga bilang unang Filipina na makatatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame. Samantala, Catherine Bernardo, Alden Richards at iba pang bituin, bibigyan naman ng parangal sa 8 Eddies. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. From Philippines to Hollywood Walk of Fame. For the first time in history, makakasama ang Tony Award-winning actress at Broadway star na si Lea Salonga sa Class 2026 ng Hollywood Walk of Fame. Ito'y matapos kumpirmahin ng Manila International Film Festival si Lea bilang kauna-unahang Pilipina na makakatanggap ng parangal sa isang makasaysayang pagkilala sa kanyang ambag sa larangan ng musika, teatro at pelikula. Now finally in the category of live theatre and live performance, the star of Broadway and West End musicals, Lea Salonga. Nakabilang si Lea sa 35 sikat na personalidad na tatanggap ng nasabing parangal gaya ni Gordon Ramsay, Demi Moore, Emily Blunt, Miley Cyrus at marami pang iba. Maaalalang si Lea Salonga rin ang kauna-unahang Asian na nanalo ng Tony Award para sa Best Actress in a Musical dahil sa kanyang husay sa pagganap sa Miss Saigon noong 1991. Congratulations, Lea! Samantala, sa ikalawang pagkakataon ng The Eddies Box Office Heroes, paparangalan sina Box Office King and Queen, Alden Richards at Catherine Bernardo para sa kanilang reunion film na Hello, Love Again. Gumawa ng kasaysayan ang naturang pelikula matapos kumita sa takilya ng 1.6 billion pesos worldwide. Nakamit ng sequel na 2019 na Hello, Love, Goodbye ang pinakamalaking opening weekend para sa pelikulang Pilipino sa US at Canada na nakakuha ng $2.4 million. Bukod kina Catherine at Alden, 7 pa sa mga naglalakihang mga bituin sa Philippine movie industry ang makatatanggap ng parangal sa 8 Eddies o Entertainment Editor's Choice Award. Kasama na sina Bossing Vic Soto, Piolo Pascual para sa pelikulang The Kingdom, Julia Barreto at Joshua Garcia para sa pelikulang Unhappy for You, Vice Ganda para naman sa And the Breadwinner is Dennis Trillo at Ruru Madrid para sa Green Bones. Gaganapin ng 8 Eddies sa darating na July 20 sa isang hotel sa Pasay City na magkakaroon din ng telecast sa Kapamilya Channels. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa mga competitive nating ka A to Z, for sure, ang goal lagi makakuha ng premyo. Pero paano kung ang claw machine na gamit mo parang scammer? Susukuan mo ba? Panoorin. Hindi pa ako nananalo kahit kailan dyan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American rapper na si Snoop Dogg. Ang sabi niya, lalabas ang katotohanan. Lalabas ito sa tamang panahon. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.